Tatlo na ang talo nitong Magnolia Chicken Templados at ang balita natin mukhang pinag-iisipan na talaga ng management na ibalik itong si Tyler Bay. Maganda nilaro nitong si Baffen yung kanilang import pero hindi pa rin nanalo itong Magnolia at kinakailangan talaga nila na mag-collect na ng mga panalo dahil yung top 4 teams lang ng grupo nila ang aabante dito sa playoffs. So mukhang mahihirapan talaga itong Magnolia Hotshots kung sakasakali na matalo pa sila. At ang problema kasi niyan, ang susunod din ng kalaban ay Hinebra. So medyo mabigat talaga yung mga schedule ngayon itong Magnolia at yan ang dahilan kung ba't pinag-iisipan talaga nila ngayon na magpalit na ng import. Kaya ngayon itong Magnolia, hindi na akong tataka kung susubukan niya si Tyler Bay. Alam natin na merong mga balita at may mga nagsasabi na lampas sa height limit itong si Tyler Bay na 6'7 daw. Pero sabi ng iba, pasok naman yan dahil yung height measurement sa kanya na 6'7 ay nakasapatos ito. At sa PBA, kapag minemeasure yan, ay walang sapatos na binibigay sa mga players. So baka pasok pa rin ito doon sa height limit. So ang aabangan natin, kung hindi man pwede ito si Tyler Bay, baka ibang import ang kunin ng hotshots. Ang importante dito, kung ikaw Magnolia, kinakailangan gumawa ka ng hakbang para mabago na yung sitwasyon dito dahil hindi na maganda yung ganitong nangyayari. Dahil alam natin, medyo disappointing yung last conference sa Magnolia. So ito namang mangyayari ngayon, kung sakasakaling matalo sila ulit at ma-eliminate ang maaga, mas lalong disappointing yan. Lalo na at mataas ang ekspektasyon ng mga tao dito sa hotshots. Kaya nga ngayon, hindi na ako magugulat talaga kung magkaroon ng import change dito sa Magnolia dahil parang yan talaga ang kinakailangan nitong kanilang roster. Kung sa bagay, hindi naman bago ang Magnolia dito dahil nung mga nakarang conferences, usually nakakailang import, nilang palit din ng import yan maski nung panahon pa ni Coach Chito Victorero. So, kung sakasakali na ito yung mangyari, wag na tayong magtaka talaga dahil yan talaga mukhang nagiging problema dito sa Magnolia Hotshots. Inamin ni Coach Engel na nalulungkot siya dito sa nangyari kay Andre Karakot at yung malamang napag-alis nito. Nandun pa rin sa lineup ng Raynor Shine nito si Karakot pero karamihan ng mga observers at mga analyst ang paniwala nila mukhang hindi na magtatagal si Karakot dito sa Raynor Shine at katulad ni Gian Mamuyak, ito'y ite-trade na rin, malamang kapalit din ng draft pick. Since mas mataas ang trade value nitong si Mamuya kay Karakot, baka second round draft pick ang makuha ng Raynor Shine kapalit ni Andre. Pero hindi pa natin natitiyak yan dahil syempre kung ikaw si Coach Yang Jiao, gusto mong ma-maximize yung value nitong si Andre Karakot. Abangan muna natin kung ito ngayon mangyayari. Pero sa kasalukuyan mukhang pinaplano daw talaga itong Raynor Shine Elasto Painters ay gumawa ng hakbang para mapaganda yung kanilang roster. Kung talagang hindi sila magkakasundo ng kampo ni Karakot pagdating dito sa contract, ite-trade nga nila. Pero syempre, hindi naman papayag na malugi itong Raynor Shine. So, hahanap sila noong team o nung kayang mga tinatawag natin na mga players na po pwedeng maging kapalit nito na talagang magiging bagay para dito sa kanilang lineup. Kaya nga hindi ako magtataka talaga kung iyan ang mangyari. Pero syempre, kung ikaw itong Raynor Shine ni Elasto Painters, gusto mo as much as possible manatili itong si Karakot dito sa iyong roster para naman maging mas maganda yung rotation nila sa backcourt. Pero so far, no, mukhang mangyayari talaga dito, ito si Karakot daw, ay kausapin muna ang ROS. Susubukan nila one last time para mag-negotiate. At kung magkasundo, ayun, lilipat na ito mananatili si Karakot dito. Pero kung talagang hindi po pwede, ay ite-trade na nila ang nasabing player. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari dito at kung talagang papayag sila sa ganyang klaseng sitwasyon. Pero so far, no, mukhang itong Raynor Shine Elasto Painters naka-ready na mag-move on in case mawala nga itong si Andre Karakot sa kanilang lineup. Ang TNT Tropang 5G ay kinakailangan gumawa ng malaking hakbang ngayon dahil to si RR Pugoy nasama na rin doon sa injured list dahil sa kanyang hyperextended knee. Kasama na niya dyan si Kelly Williams, si Poy Eram, si Brandon Rosser, Jason Castro at Calvin Oftana. Basically, yung buong starting five at yung main rotation players nila lahat nasa injured list. Pati na to si Jordan Heading na merong dislocated shoulder. So, yan yung ngayon lang yata ako nakakita ng team. No? Sobrang dami nitong kanilang mga injuries na pinagdaranasan. No? So, hindi natin alam kung anong planong gawin dito ni Coach Chot Reyes. Ang natitira na lang talaga doon sa mga players niyang regular na ginagamit itong si Reynan Batak. At yung mga ibang players, kung sino na lang yung available, yun na lang ang kinukuha niya. Itong silang Batak, si Galinato, si Kim Aurina, di ba pa? So, hopefully, no, para sa TNT, magkakaroon kasi ng break itong PBA.
para bigyan daan yung FIBA at Asian Games. So baka dyan, pagbalik nila, baka makarecover na yung mga players ng TNT. Plus nandyan na itong si Ronde Hollis Jefferson. In the meantime, mukhang itong TNT tropa daw ay gagawa ng trade kasama ang Blackwater para makakuha naman sila ng iba pang mga players na pwedeng magamit na talagang kulang na yung lineup nila. So far, no? Maraming mga balitang lumalabas na baka ang kunin daw to si Dalf Panopio, pero hindi pa yan guaranteed dahil syempre magdedepende yan kung sino hihilingin namang kapalit nitong si Coach Pat Aquino. At obviously, halos walang trade assets itong TNT dahil nga puro injured yung kanilang mga players. Kaya pinag-aaralan pa raw ng management kung paano ang magiging magandang hakbang at magandang solusyon sa ganitong klaseng sitwasyon na alam naman natin ay medyo matindi talaga yung sabihin natin kinakailangang ayusin dito ng TNT para masiguro na sila yung magiging ready na para dito sa mga gagawin nilang mga susunod na hakbang para makaabante dito sa Governors Cup. Plano daw ng San Miguel Beermen na kunin sa darating na draft ang 6'10 na si CJ Lane para magkaroon sila ng Twin Towers kasama ni Junmar Fajardo. At mukhang willing daw ang San Miguel na i-trade si Moara Tautua sa NLEX Road Warriors kapalit ni CJ Lane. Ito kasing si CJ Lane inaasahan natin na magiging top pick yan, no? Kung sa Hinebra kukunin number 1 to si Kay Manilati o si DJ Fenner, itong NLEX kukunin sa number 2 malamang si CJ Lane. Kaya gustong makuha ng San Miguel Beer yung draft pick ng NLEX Road Warriors. Yan ngayon yung plano ng San Miguel. Pero depende na yan kay Coach Jimmy Alapag kung papayag siya. Kung sa bagay, magaling naman to si Motau Tua na PBA player, no? So makakatulong din yan dito sa NLEX na alam natin ay kulang sa mga big men. Kaya nga kung sakasakali, ang San Miguel naman willing na bitawan si Mo dahil alam nila si CJ Lane ang magiging kapalit. Ito si CJ Lane matagal nang ina-anticipate ng mga fans na maglaro dito sa PBA. At baka ito na nga yung inaabangan ng marami na mangyayari. Kung sakaling ito si CJ Lane ay mapunta dito sa San Miguel Beer, ang laking bagay niya dahil syempre, dalawa na sila 6'10 ni Junmar Fajardo. Kaya sa tingin ko, yan talaga yung magiging malaking bagay para dito sa San Miguel. As it is, itong si Coach Peter Martin and of course si Leo Austria, naghahanda yan dito sa next game ng Beermen. Pero so far, no, ang mukhang tinitignan lang talaga ng San Miguel dito ay siguraduhin muna na magiging ready sila para doon sa mga possible na mga request pagdating dito sa trade. At baka hindi lang si Tautuba ang hilingin ng NLEX Road Warriors dito. So abangan natin kung anong gagawin ng San Miguel Beer pagdating dito sa ganyang klaseng sitwasyon kung saan na posible nga na magharap sila pagdating dito sa ganyang klaseng lineup na makuha nila si CJ Lane. Pero depende pa rin yan, syempre kung sino pa yung hihilingin naman na kapalit ng ibang mga teams ngayon. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., Monde Guzman, Michael D., Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Malyari Mascarinas, Katsakino Dokusin at ang iba pa.